Mga kalapatids na kanubi, paalala lang, huwag ninyong i-inbred or ila-line bred yung inyong mga ibon. Sasayang lang kayo ng panahon, pahihinain nyo lang yung ibon. Ang pag-i-inbred at pagla-line bred, ginagawa lang yan kapag ka may... What's up mga kalapatids? Tara, singsingan natin itong isang inakay na ito. Ito ay pamangkin at apo ng ating 6 overall champion na si Angel. Paano nangyari yun? Sapagkat yung nanay niya ay kapatid, full sibling ni Angel. Magkaibang clutch lang. Samantalang yung tatay niya naman, anak ng ating ibon na 6 overall champion na si Angel nga. So lumalabas ito ay apo at pamangkin ni Angel. Isa itong uri ng line breed mga kalapatids, at alam nyo naman gaya ng ating mga pinag-usapan, kapag ka-inbred or line bred ang isang ibon, medyo mataas ang komplikasyon pagdating sa genetics niyan. May mga error, abnormalities sa kanilang pangangatawan, at mahina ang resistensya, mahina immune system, mahina ang kanilang vitality, o mababa rather ang kanilang vitality. Hindi ina-advise na ilipad o ikarera. Ganoon naman pala, may mga komplikasyon at problema pagka inbreed at line breed. Bakit pa nag-i-inbreed at nagla-line breed? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito mga kalapatids. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na, hit mo na notification bell para nang sagan updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Bakit nag-i-inbreed at nagla-line breed yung iba? Gayong alam naman natin na maraming komplikasyon at negatibong epekto ito dun sa mga magiging anak nila. Well mga kanubi, ang pag-i-inbreed at pagla-line breed ay isa sa mga sekretong pamamaraan na ginagamit ng mga matatagumpay na fanciers. Ginagawa nila ito para mapanatili yung dugo o yung lahi, yung genes ng mga ibon nilang nag-perform o yung magagaling nilang ibon sa mga nakaraan. Siyempre darating ang panahon, tatanda yun, manghihina at mawawala sa kanilang pangangalaga. Para mapanatili nila yung bloodline na yon o yung lahi na yon doon sa kanilang kulungan, ay nagla-line breed sila or nag-i-inbreed sila para mapanatili nila at ma-maintain nila na puro yung dugo ng ibon nilang nag-perform, nagbigay sa kanila ng karangalan sa mga nakaraan, mapanatili nila doon sa kanilang kulungan. Kahit tumanda na yung mismong ibon na yun at mawala, yung mga susunod na henerasyon na in-inbreed o ni-line breed nila sa ibon na yon, malaki ang tsansa na naipasa yung mga katangian, yung genes doon sa mga line bred at inbred na ibon. Pero yung mga line bred at inbred na yon mga kalapatids, hindi nila iyon ililipad dahil nga maraming ang defect. Ang gagawin ay ipapares yung inbred or line bred na ibon nila doon sa pamilya rin ng mga champion. Maaaring line bred o crossbred, depende, basta hindi related dun sa inbred at line bred na ibon nila. Ipapares nila yon doon dahil crossbred yon mga kalapatids, hindi magkakaroon ng problema, magiging maganda ang kombinasyon at lalong lalakas, lalong titibay pagdating sa immune system, vitality at iba't iba pang aspeto. Mas maganda ang kalalabasan. Sa ganung paraan maipapasa yung dugo, yung galing, yung mga katangian ng ibon o desirable traits na gusto nilang makuha mula dun sa ibon nilang nag-perform doon sa magiging anak nun. Pero mga kalapatids na kanubi, paalala lang, huwag ninyong i-inbred or ila-line bred yung inyong mga ibon kung wala naman magandang idinulot sa inyo o wala namang ipinakita magandang performance. Magsasayang lang kayo ng panahon at pahihinain nyo lang yung ibon. Yung mga nakatambay na ibon nyo lang, o dahil naisip nyo lang na, naku, ang ganda ng itsura nito, ila-line breed ko to. Pwede yun mga kalapatids na kanubi kung ang sinasalihan yung labanan ay yung show para sa aesthetic o yung pagandahan ng itsura. Pero kung sakaling liparan, race yung inyong sasalihan, mag-i-inbred or magla-line breed lang kayo dun sa mga ibon ninyong nagkamit ng karangalan o yung may mga magandang resulta na ibinigay sa mga nakaraan. Dito sa ating loft, yung ating 6 overall champion na si Angel, hindi man natin siya nasulit kasi maaga siyang nawala sa atin. Pero ganun pa man, sa sobrang daming attempt natin na kumuha ng lahi niya, magparami ng lahi niya na magiging materialist natin sa mga susunod, isa lang yung ibinigay sa atin at ito nga yan yung naglilimlim na yan. At yung dugo ng ating 6 overall champion na nananalaytay dyan sa ibon na yan, hindi natin sasayangin. Kaya ang ginawa ko ay pinaris ko siya agad
dun sa sibling ni Angel. Ito yun mga kalapatids, full sibling ng ating 6 overall champion, pero magkaibang clutch. Kumbaga mas malaki ang porsyento na yung dugo na nananalaytay dito sa ibon na ito ay identical or similar dun sa ating ibon na nagperform, nagkamit ng karangalan. Kaya siya ang ating ipinares dito sa mismong anak ng ating 6 overall champion, nang sa ganon mas maging dominante at maging mas malaki ang porsyento na yung dugo na mananalaytay dyan sa inbred na yan or linebred na yan na ibon na nililimliman nila ay yung dugo ng ating bida, yung ating 6 overall champion na wala na. So yun, sana meron kayong nakuhang mga idea mga kalapatids. Ulit, disclaimer, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, lalong hindi tayo henyo pagdating sa pag-aalaga. Kung sa atin lang, ibinabahagi natin yung ating mga karanasan, mga natutunan din na nagdulot naman ng magandang resulta dito sa ating ginagawang pag-aalaga. Eto mga kalapatids, yung singsing na gagamitin natin. Pamilyar kayo dito sa mga matatagal nang nakatutok dito sa ating channel. 2909, eto yung singsing ng ating 6 overall champion na si Angel. Nung sumalangit na yung ibon natin na yon, ay kinuha natin yung singsing sa kanya, so tinabi lang natin dito. And since etong inakay na ito ay pang stock lang, hindi natin to ililipad, kumbaga dito lang siya sa ating kulungan. Materyales na magagamit natin in the future pagdating sa mga pagbibreed, ito yung ating isasalpak sa kanya. Ito yung singsing ng kanyang lola at tita. Okay din para kahit papano ay maalala natin yung ating ibon na nagbigay sa atin ng karangalan kahit wala na siya. So ito yung papasuot natin sa kanya. At kung hindi ako nagkakamali, 6 or 7 days na to. Medyo nawala ako sa record ko, pero anyway, pwede nang singsingan yan. Medyo malaki-laki naman yung butas nito, so hindi tayo mahihirapan. Tara, singsingan na muna natin to bago natin tuloy yung kwentuhan. No animals were harmed during the filming of this video. Ayan, sa pagsisingsing, pasok nyo muna yung tatlong daliri niya. Ito, yung tatlong na to. And then, pagka sinagad nyo, makikita nyo yung uwang para dun sa pang-apat na daliri niya. Suksukan nyo ng pansundot. Alright, ayan, magiging ganyan. Then, hilahin nyo lang dahan-dahan para pumitik at malak na ng pang-apat na daliri niya yung singsing. Okay? Ayan, naikabit na natin mga kalapatids. At ulit, sa mga kanubi natin dyan, pagka magsisingsing kayo ng mga ibon, kung ang singsing nyo ay yung standard lang yung size, yung medyo hindi naman ganun kaliit, 6 or 7 days yan, pwede nyo na singsingan na hindi na mahuhulog. Pero ito, medyo maliit yung paa niya, so i-check ko yan bukas kung nahulog niya para maikabit ko uli. Dahil kung hindi natin i-check yun, tapos nahulog niya pala, kala natin nakasuksok pa, yung mga ganitong kapanahunan ng mga inakay, sobrang bilis nitong lumaki. So pagka hindi natin na-check, nahulog na pala, may hirapan na tayong ibalik pagka sobrang laki na nila. Kaya pagka ganyan, nagsingsing kayo, i-check nyo, i-double check nyo sa mga susunod na araw. Pero kung 7 days, okay na yan, maglalak na yan. Pero mukhang 6 days pa lang to mga kalapatids, kaya medyo maliit pa yung paa. Pero check natin yan bukas. Okay? Babalik ko na to dun sa kanyang mga magulang kasi nahanap na to eh. Ito yung kanyang nanay, ayun tatay niya. Oh, yan na yung anak mo. Oh, hindi ko yan inaway siningsingan ko lang yan. Meanwhile, eto rin, singsingan ko na rin to mga kalapatids para hindi ko na makaligtaan. Sa mga kanubi dyan, sana makatulong sa inyo yan yung ganitong klaseng mga usapan natin. At siguraduhin nyo lang na mag-subscribe kayo mga kalapatids. Hit nyo na notification bell para nang sa ganon updated kayo pag may mga ganito tayong kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Huwag kalimutang mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuportahan, pakipollow ang ating Facebook page
para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!